Hey, good morning, church. Palakpakan natin ang Panginoon. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Are you blessed, church? Amen. Pasalamatan natin ang Panginoon for the lives of our praise and worship team. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila? Amen. It's Sunday once again, and it's the third Sunday of this month. Ang bilis talaga ng panahon at malapit na po ang Pasko. We still have 3 months na lang, no? Halos, ano? So, pwede ba ninyong batiin ang katabi ninyo ng Happy Sunday? Hindi, Merry Christmas. Sabihin sa katabi ninyo, Merry Christmas! And I'm so happy today because nakakakita ako ng mga kaibigan natin, mga bagong mukha, and of course, by the way, sa mga nanonood sa atin online, welcome po sa ating church. And this is Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Kami po ay natutuwa dahil kayo po ay kasama namin ngayong Sunday morning. It's good to be in the house of the Lord. Amen, church? Amen? At kung napanood nyo po yung ating advertisement kanina, yes, 2 months na lang po, tayo po ay nakakalahating dekada na. Wow! Mantakin nyo, kalahating dekada. Alam nyo ba yung kalahating dekada? Pastor, hindi ko alam kung ano yung isang dekada eh. Yun ang problema. Pag sinabing kalahating dekada, tayo po ay papunta na sa ikalimang taon. And this will happen yung celebration po on November 10, 2024. Because 2019, 5 years ago, isinilang po ang SGC. Purihin ang Panginoon. Lahat po ng papuri sa Panginoon. Amen! And today, mga kaibigan, gusto ko muna i-welcome, of course, si Sean. Salamat for coming. Ano pangalan ng iyong kaibigan, Sean? Si Ann. Good morning, Ann. Nice to see you. At salamat for joining us today. And of course, salamat kay Ate Jennifer. I believe kasama mo iyong nakatatandang kapatid. Anong pangalan ng iyong sister? Si Ma'am Lailani. Thank you po for joining us today. At masaya po kami na makita kayo. At mamaya po marami tayong gagawin dahil meron tayong malaking selebrasyon. And of course, speaking of celebration, gusto natin batiin na happy 19th birthday sa Kuya Ed. Happy birthday. Bakit 19? Naintindihan na po natin kung ilang taon na siya. At syempre, binabati natin ang aking mga minamahal na mga inaanak. Yung lalaki, hindi ko lang inaanak sa kanyang dedication. Bagkus hanggang sa kasalan. Of course, si Ate Sai at saka si Kuya Kiko. Nandiyan ba si Kuya Kiko? Oh, umuwi na. Ayun. Oh. Kuya Kicks. Yan. At asan na si baby? Nandun din. Yan, salamat. And, syempre pa, lagi tayong ginugulat. Maraming salamat. Ako'y pag-akit ko dito, nagulat ako eh. Mga kaibigan natin mula sa Bulacan. Yan. Of course, si Brother Joel, si Sister Sally, tsaka si Josh, na mas malaki pa sa kanyang tatay. Yan. So, minsan gusto ko makita sana si Josh, no? Nakaka-jamming natin sa pagigitara. Yan. Salamat. And of course, welcome back kay Ate Amel. Siya po ay ipinasundo ko mula sa Indonesia. Ay, hindi pala, Malaysia. Galing siya ng Malaysia, hindi po Indonesia. At siya po ay eroplano, hindi po sa... hindi sa Roro. At napakasarap pong kasama. Of course, ang ating mga tita dyan sa left side. Good morning po. Masaya ako pag nakikita ko kayo. Nalulumbay ako pag hindi ko kayo nakikita eh. Yeah, so maraming salamat po. And ako po ay excited na dahil alam niyo po dito sa church, sayang eh, wala kayo dahil after po ng church, hindi lang kami kakain ng spiritual food, but kami po ay kakain ng napakaraming handa ni Kuya Ed dahil siya po ay, as I've said, it's his birthday. At yung birthday niya actually happened last Thursday. At happy birthday. And by the way, naku, may kasama pala kayong bisita. Anong pangalan ni kapatid? Si Mitch. Hello, Mitch. Siya naman ay girlfriend. Abay, pamangkin ko pala siya, ano? Hello, Mitch. Thank you for coming. At today, ako po excited because pagpapatuloy po natin ating mga pinag-usapan last Sunday, and I pray
na kayo po'y mapagpala sa ating mga tatalakayan. Excited na po ba kayo for the Word? Amen? Sige po, let's pray po muna. Aba, we thank you once again dahil kami po ay dinako mo sa isang napakagandang pagtitipon ng iyong mga anak na kung saan, O Diyos, ay patuloy po naming lalasapin ang yaman at init ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Dalayan ko po na gamitin niyo po ang inyong lingkod para akin pong mailahad at maipahayag ang iyong nananagaan ng salita. At sa amin pong kaluluwa ay magpapalaya ang yaman ng iyong biyaya. Panginoon, maraming salamat po. At patuloy mong hipuin ang puso ng bawat isang makikinig sa amin on-site and online. And Lord, this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po sa buhay natin bilang mga individual, gaya po ng sinabi ko last Sunday, this is really important. Magkaroon tayo ng konting review. Alam niyo po, this is good news because as an individual, would you believe that Satan cannot directly harm you or kill you? Hindi po kayo kayang patayin ng kalaban. Kung babalikan niyo po ang kasaysayan sa unang aklat ng Biblia, nangailangan pa po ang kalaban, Satanas, ng isang physical body. Kinailangan niya po yung serpent para siya po ay magkaroon ng ugnayan sa tao. At dahil pinakinggan po ni Adam, yung, actually hindi niya pinakinggan eh. Hindi siya gumawa ng paraan because he was Adam. Kaya nga pangalan niya Adam eh. He was Adam. Hindi siya nagsalita eh. Sayang, At dahil doon, ay sa kanilang pagkakamali, sa kanilang pagkakasala, namana po ng buong sanlibutan ang kasalanan ni Adam. Romans chapter 5, verse 12. Now, going back sa aking pinag-uusapan, ito po ay tinalakay natin last Sunday. Konting babalik tanaw po. So, Satan cannot harm you directly, but you can. Alam niyo sino pong pwedeng manakit sa sarili ninyo? Tayo rin. Tayo mga tao. At ito po ay sa pamamagitan ng ating mga dila. Sabihin nyo nga po, dila. Ito halos yung pinakamaliit na bahagi ng ating katawan. Kumpleto pa po ba dila natin? Sabi po ng Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. So if you love death words, nagsasalita po kayo ng mga salitang nakamamatay, you will eat its fruit. Kakainin niyo po yun. Mamumunga po yun. But if you love or you always speak life, talaga pong mararanasan po ninyo ang buhay sa inyong buhay. For example, what are death words? Bulok. Di ba? Yung mga expression, Panis, yan. Mga death words po yan. Kaya pansinin mo yung taong sinasabihan mo, nag-iiba amoy. Uy, panis ka. Nag-iiba amoy ng taong yun. Or sinasabi natin lagi dahil nanonood tayo ng television, yari ka, yung mga ganyan expression. Akala natin, salita lang naman yan, pastor. Hindi naman makakasakit yan. Well, in fact, napaka-powerful po ng words natin. And that's why Jesus told us in Matthew 6:31, if I'm not mistaken, take no thought saying. Pag-usapan natin last Sunday yun. So how will the enemy will take your thought? It's by you saying the negative words. So hindi po napapakinggan ng kalaban, hindi po kasi nakakapakinig, o hindi niya po kayang basahin yung nilalaman ng isipan natin. Ang nakakaalam lang po na ating isipan ay ang Panginoon. So how will he take your thought against you? It's you by saying those negative words. Kaya po si Satanas, hindi na po nahihirapan. Although ang kanyang mga demonyo, inuutusan niya pag nakita siya ng taong, nakasimangot, attack! Pero hindi na po niya kailangan basahin ang mga mukha ng tao. Nagsasalita pa lang, bad trip ako today. Ayun, attack! Inuturo na niya yun. So, take no thought saying. Kasi, kung ano po yung ating inuusal, yan po yung ating inaasal. Kung ano yung ating pinapaniwalaan, eventually, yun din po yung ating bibitawan, ating pananalita. Amen? Now, sino po dito gustong maranasan isang buhay na masaya? Hindi lang masaya, mahaba pa. Amen! So sa mga hindi nagtaas ng kamay, pasensya na po kayo. Unahan po kasi dito Okay, bibigyan natin pagkakataon ulit. Sino dito ang gusto mabuhay ng masaya, mahaba pa? Amen! Diba? Tingnan mo si Tita Lorna, laging masaya yan. Lagi ko pong pinapaalala.
Sino maniniwala 200 years old na si Tita Lorna? Dahil laging nakasmile yan si Tita Lorna. Amen? At saka kita nyo naman, pag dumarating sa church, ha? Ang ganda-ganda lalo ni Tita Lorna. Di ba? Talagang pinaghahandaan ng church. At lagi nakasmile. At talaga namang napakaganda ni Tita. Tita, mamaya usap tayo, ha? Psalm 34 verses 12 to 14 tell us, do you want to really live? Gusto niyo ba talagang mabuhay? Would you love to live a long, happy life? Sabi niyo kanina, gusto niyo mabuhay ng masaya at mahaba. Now, itong sabi ng Bible sa atin. Ang ganda nung NET. Ha? Ito po ang tugon sa atin. Then, make sure you don't speak evil words or use deceptive speech. Deceptive is, huwag kayo nagsasalita ng mga, o nagbabalita ng mga bagay na mali. Or fake news. Naku, lalo tigit, napaka pamoso ng fake news today. No? So, huwag tayo nang di-deceive ng ating mga kausap. Huwag tayo nag-iimbento ng mga kwento. Para po mas maintindihan natin, huwag tayo nagsisinungaling. Yun ang ibig sabihin. Then verse 14 tells us, turn away from evil and do what is right. Strive for peace and promote it. Now, kung meron po mga pagkakataon na nakakita kayo ng, o magkakos po ng kaguluhan, at hindi naman po kayo mamamatay kung kayo po ay hindi na lang makikipag palitan ng salita sa taong yon, let's promote peace. Huwag na lang po tayong makipag-argumento sa taong yun. Ako, mas gusto ko yun eh. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, thank you pag may mga nangaaway po sa inyong lingkod. Tinatamad akong mang-away. Ewan ko, kahit po sa social media, ito mga nakalipas sa panahon, ang daming mga bashers, pero tamad ako makipag-away. Sayang lang ang panahon. Ang awayan kasi ngayon, hindi na salitaan eh, di ba? Hindi na rin text eh. Minsan nga sa direct message or sa Facebook. Ako, pag nakakita ako ng mga ganung bagay, sabi ko, ayoko na. Mas maganda po, you have to strive for peace. Mas maganda po, pinopromote natin o talagang isinusulong natin ang kapayapaan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag kayo po ay after po sa kapayapaan, yung tipong kahit may mga nagsasalita ng mga sakit sa inyo, tahimik na lang. Hindi ko sinasabing kayo po ay maging ini-scam, binubutol na. Hindi naman gano'n ibig ko sabihin. Ibig ko sabihin, pag kayo po ay pinapagsalitaan ng maraming tao or ilang tao, pero alam niyo namang nasa tama kayo, you just have to promote peace. Huwag na kayong pag yun ang sabayan. Kasi ang tawag po dito ng Biblia, kayo po ay wise man. Wais. Sabi po ng Proverbs chapter 20 verse 3, avoiding a fight is a mark of honor. Only fools insist on quarreling. Na maganda sa Tagalog po ito. Ang marangal na tao ay umiiwas sa kaguluhan. Oh, sabi ko, Lord, thank you. Marangal pala ako sa biyaya mo. Ngunit, ito maganda. Ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. Naku, kilala na natin yung mga palaaway. Ang tawag sa kanila ng Bible ay mangmang. Kaya po sa aming mag-asawa, wala nang aaway sa isa't isa. So, ibig sabihin, wais pala tayo. Ano? Amen, church? Kaya ako po yung so blessed to have my joy with me. Kilala niyo po yung joy ko? Yung aking may bahay. Tamad din makipag-away yan eh. Tamad siya makipag-away. Tamad din ako makipag-away. So, ang papel natin bilang mananampalataya, believing that the Holy Spirit indwelling born-again spirit. Now, let me tell you, church, ito muna po yan. Kung kayo po hindi mananampalataya, this is impossible for you to do. Hindi nyo kakayaning manahimik sa mga nang-aaway sa inyo because kapag wala po ang Holy Spirit sa inyong espiritu, syempre, pag nakanti kayo, talaga mapapaaway kayo. Marami tayong nababalitaan, di ba, sa mga parking spaces. Sabi nung nabaril. Alam mo ba't siya nabaril? Nagpark eh. Binawalan ng gwardiya, sabi niya, hindi mo ba ako kilala? Sabi ng gwardiya, hindi. Ayun na, nagbarilan na. Simpleng away, ano? Now, hindi mo magagawa ito kung walang Holy Spirit sa'yo. Pag sinabing walang Holy Spirit, ibig sabihin hindi ka born again, hindi ka regenerated. Kasi, I believe, yung nagpapatamad sa'yo makipag-away, it's the Holy Spirit Himself. Ngayon, pag tinanggap mo ang Panginoon, ito mong banal na Espiritu, ang tawag dito ay regeneration, mananahan sa iyong Espiritu. At kapag hinayaan mo ang banal na Espiritu na kumilos sa iyong buhay,
magkakaroon po ito ng magandang epekto sa iyong kaluluwa and eventually sa iyong katawan. Amen. Now, kaya po tayo pinagiging, ano ba sa Tagalog nung wise? Mga kapatid, ano sa Tagalog yung wise? O di wise, o di sige, wise na lang. Kasi yung banal na Espiritu pong kumikilos sa atin. Pero pansinin niyo po yung mga taong wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo. Makanti mo lang, mura na ng mura. Galit na galit. Now, ang tawag po ng Biblia doon, mga meng-meng. Sabihin nga po, meng-meng. Now, 1 Peter chapter 3, verse 10 tells us, ito po ay, yung binasa natin kanina in Psalm 34, verse 12, hinote po ito ni Apostol Pedro sa kanyang aklat. For the one who wants to love life and see good days, you have to keep your tongue from evil and his lips from uttering deceit. So mga kapatid, bakit ko po pinag-uusapan ito at bakit ko po tinuturo ito sa inyo? Because, sabi nga ng kasabihan, madaling pumasok sa away, mahirap lumabas. Amen? Mahirap. So ano po dapat i-tame natin? Yung ating mga dila. Amen? Gusto ko sanang pagawa sa inyo, hawakan yung dila nyo, kaya lang magsasalahula tayo dito eh. Diba? Pansinin niyo yung mga bata, walang away, hindi pa nagsasalita eh. Maalala nyo nung inutusan ng Diyos yung sa Jericho? Di ba? Sabi nga ng Diyos, huwag muna kayo magsasalita para hindi masira yung plano. Alam mo, nasisira ang plano minsan pag may nagsasalita ka agad eh. Kagaya kahapon, guilty ako dito. Merong lihim palang iso-surprise ni Kuya Aves, si Albert. Hindi ako sinabihan ni Aves. O di, naunahan ko siya sa surprise. Na-surprise naman siya. Ang maganda pa dito, na-surprise din si Aves. All things work together for good to those who love God. Amen. And amen. Now, tingnan po natin, gaya na pinag-uusapan natin para meron tayong matibay na pundasyon. Talaga bang makapangyarihan ang dila natin? Death and life are in the power of the tongue. Kasi baka isipin ng marami. Hindi, sabi-sabi mo lang yan, Laverne. Hindi po. Kung bakit po natin pinag-uusapan ito, it's because nowadays, nagkalat ng fake news, nagkalat na din po sa Facebook. Kasi nga, lahat ng tao merong opinion, salita tayo ng salita, hindi natin binabantay ang ating mga sinasabi. And especially tayo po mga mananampalataya. Ako rin po ay natututo dito sa ating pag-uusapan. It's really, you need to be responsible sa ating mga binibitawang salita para hindi po tayo napapasok sa gulo. Lalo na yung mga vlogger dyan. Meron akong nakikitang vlogger dito eh. O, di ba? Nagpa-vlog ka pa ba? Hindi na. Welcome to, hello, ano ba yung sinasabi nila doon? Hello guys, welcome to my channel. Oh. Yung misis ko din, vlogger. Oo, lalo na pag sumasapit ang alas 6, vlog. Tulog na yun eh. Kaya vlogger din eh. Maaga matulog. So alamin natin, ito bang sinasabi sa atin ng Biblia that death and life are in the power of the tongue? Kasi meron pong kasaysayan sa buhay nila Joshua, ni Caleb, ni Moses at saka ng kanilang mga kababayan, way back in the Old Testament. Alamin natin what happened to them. At ano bang nangyari sa kanilang mga sinabi? Ito ba'y naka-apekto sa kanilang mundo? And that's why today atin po message is entitled, Your Words Shape Your World. Ang iyong mga salita ang huhubog sa iyong mundo. Alam ko may mga kanya-kanya kayong mundo eh. May kanya-kanya tayong mundo eh. Now, ano bang humuhubog sa ating mga mundo? Would you believe that? Yung ating mga sinasabi. Amen? So, ang ating pong question for today, at sa mga kaibigan natin online na nanonood, pwede po kayo makipag-interact sa amin at sagutin po yung question natin. What God says about the power of your words. Even ba ang Diyos naniniwala? Yes, of course. Kaya nga po nakasulat sa Bible, death and life are in the power of the tongue. Amen. Amen. Di ba kapag tayo po ay sinasabihan, uy, kagaya kanina, nagkita kami ni Kuya Albert, meron kami mutual understanding yan. Kuya Albert, pogi mo ah. Ikaw din naman, Pastor, gwapo mo eh. Kami dalawa lang nagkakaintindihan doon. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Kaya kita nyo kanina, ang laking improvement ni Kuya Albert. Natataas na yung balikat. Huh? Praise God. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon sa buhay ni Kuya Albert? FYI, si Kuya Albert po ay 2 months ago ba, Kuya Albert? Mga 2 months ago. Almost 3. Siya ay nadisgrasya sa isang
pagkakataon na siya ay tumatakbo. According to him, 40 kilometers per hour. Pero I doubt, mga 140 kilometers per hour yon sa isang motorsiklo. At sa bilis ng panahon, nagkaroon po siya ng bakal dito sa kanyang collarbone. Pero kita nyo naman, ang laki ng improvement. Nakakaligo na siya ngayon. Praise God. Palapaan natin ng Panginoon. Amen. 2 months, ha? Hindi halata. Praise God. Kaya salamat sa buhay ni Kuya Albert. So alamin natin ang kasaysayan pong ito at alamin din natin na talaga ba makapangyarihan na ating mga salita at ito ba ay may kakayahan na hubugin o bigyan ng hugi sa ating bawat mundo. Alam niyo po, dito sa kasaysayang ito, bagaman sabi po ng Diyos sa mga Israelita, church, listen to this, kasi importante po ito, no? As we'll be celebrating our anniversary, bilang mga mananampalataya, kung kayo po'y lumalago sa salita ng Diyos, dapat ay natututuhan natin paano ba yung tamang kilos sa isang mananampalataya, paano yung tamang pananalita, kasi may kinalaman po ito sa ating buhay sa pang-araw-araw. So dito po, bagaman sabi ng Diyos sa mga Israelita, meron ako nakalaan na lupang pangako. Pag sinabing nakalaan na lupang pangako, ibig sabihin, para sa atin na yon. For example, sinabi sa akin ni Brother Joel, Laverne, meron akong inilaan na sa'yo na bagong damit. So ibig sabihin, pangako yon. Pangahawakan ko yon. So all I have to do, you just have to wait, and then ibibigay sa'yo nung nangako. Now, sinabi ng Diyos sa kanyang mga bansang pinili, ang Israel, meron akong inilaan na lupang pangako para sa inyo. Yun yung Canaan. At sila po iniligtas mula Ehipto patungo po dito. So, ibig sabihin, nakalaan na ito sa kanila. Samantala, sa kabila po ng mga katotohanan ito, hindi po ito pinaniwalaan ng mga Israelita. At dahil po sa, sabihin na nating tigas ng ulo at tigas ng puso ng mga Israelitang ito, mas binabuti po nila na manmanan yung promised land. So, pinagbigyan sila ng Diyos. At naglaan po ang kapatid na Moises ng 12 mga espiya. 12 spies. Alam niyo po ang tawag sa asawa ng mga espiyang ito? Spice Girls. Pwede, ano? So, yung 12 espiyang ito, yung 10 dito, ibang espiritu. Yung 2, si Joshua at si Caleb. So, pinapunta po sila, minanmanan po nila yung promised land at ito po ang mababasa natin. So, alamin natin, ano ba yung mga iniulat ng 2 grupong ito? 2 grupo po ito nahahati sa 2. Yung first group, si Joshua at si Caleb. So, meron silang testimony. Yung pong number 2 sa Bible, it's a testimony, nagkaisa sila. And then yung ikalawang grupo, yung 10 katao. It's a type of the law. Very legalist po itong 10 na ito. So alamin natin. So pinapunta po sila doon, pakalipas po ng kanilang pagmamanman, ito po ang report ng 2 katao. Numbers 13 verse 27. Then they told him dito si Moses and said, "We went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey. And this is its fruit." So nagdala po sila ng prutas. Actually, yung grape po doon, napakalaki. Dala-dala nila. Kaya po ang picture na Israel, may 2 lalaki, may buhat-buhat na grapes. Ang lalaki, yung grapes natin dito, maliliit lang. Sa kanila, malaki. So ito po ang report ni Joshua at ni Caleb. At ang sabi nila doon, it truly flows with milk and honey. Yung lugar, yung promised land na binigay sa kanila ng Diyos, ang ganda po ng pagsasalarawan ng 2 ito. A land that flows with milk and honey. It's a picture of abundance. Pag sinabi yung lugar mo, it flows. Ibig sabihin, nananagana sa provision. Now, alam niyo po, babalikan natin ang kasaysayan, gaya ng sinabi ko kanina, ibinigay na po ng Diyos ang pangako ito kay Moises pa lang. Mababasa natin sa Exodus 3 verse 8. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up from that to a good and large land. So yung pong ibinigay sa kanilang promised land, hindi lang siya good, large land pa, malaki. Wow! Kaya nga, ang usapan namin ni Kuya Albert kahapon, kasi galing siya ng Batangas, ano? And binabati natin, thank you po for accommodating ang SGC last Sunday ng Jesus the Abundant Church. Sabi ni Kuya Albert, Pastor, magkakaroon din tayo ng large church. Amen to that. Amen. Salamat kay Pastor Anthony ng mga kaibigan natin sa Batangas. So, dito ang pangako sa atin. So, if you believe it, church, sabihin natin, thank you, Lord.
Pasalamatan natin. It's a good, hindi lang good place, large pa. So ito ang sabi ng Diyos sa kanila, to a land flowing with milk and honey. So pag ang sinabi ang lugar ay flowing with milk and honey, it's a picture of abundance. Wala po doon sa buhay abunda, but it's really abundant. Amen. Ito po ang buhay na mananampalataya. Amen. To the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Wow. Ang dami mga taong naroon. So tuloy po natin, no? So, big sabihin, ibinigay na ito ng Diyos sa kanila para sa inyo itong promised land. Pero sa kabila po nito, iba ang iniulat nitong 10. Sabi nung 10 in Numbers chapter 13, verses 28 till 29. Nevertheless, bakit nevertheless? Kasi sabi nila, this land is flowing with milk and honey. Pero sabi nung mga 10 espiya, oo na nga. Gayon pa man, ako merong mga ganong mga negative na insertions, no? Di ba minsan meron tayong mga ganyang kaibigan? Di ba, napakabuti ng Diyos. Oo nga, napakabait ng Diyos. Pero, lagi may mga, nevertheless, may pero. Ito po ang mindset itong 10 espiyang ito. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. So kung strong sila, ano pananaw nila? Tayo mahina. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. Now, alam niyo po yung anak dito, hindi yung anak na anak. It means chain on the neck. Pabigat sila. Mabigat na pamatok. Naku, mga burdens ito. Sa mga millennials ngayon, tinatawag na mga, anong tawag niyo? Mga anak, yung mga dumbbell. Oo. May alam ko yung mga termino ng millennials, dumbbell. So yun ang mga anak, yun ang ibig sabihin ng word na ito. The Amalekites dwell in the land of the south, the Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. So nakita nila, oo nga, maganda tong lugar na ito, this promised land, flowing with milk and honey, pero ang daming mga giants dito na nakatira. So ang mindset itong 10, doon sa mga nakatira, sa mga taong malalakas according to them. So, mga kapatid, nakita na natin, ano? Basahin natin. Ang sabi naman ni Caleb in verses 31 till 32, still with chapter 13 ng Numbers. Tuloy po natin ang pagbabasa. But the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people. Ay, hindi pala. Ito po yung 10 pa rin. For they are stronger than we. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out. So ito pa rin po yung 10 na mga espiya. Saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature. So, ito ang sabi ng 10. Samantala, ang sabi naman, dito na tayo. Gusto kong basahin sa Tagalog ang sinabi ng 10. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila. Malalaking tao nakatira doon. At sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. So parang mga, ano bang klase mga tao ito, ano? Mga giants eh. Mga kalahi ko. iba ang puso ni iba ang puso ni Caleb. Take note, sabi niya in verse 30, still with chapter 13. Then Caleb quieted the people before Moses. So, kung i-imagine niyo po yung nangyayaring ito, nagsisigawan ng mga tao at pinatahimik ni Caleb. Sandali lang, mga kapatid, tahimik kayo. At sabi niya, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. Now, tingnan niyo po ito, ang nakita ng 10 mga espiya, malalaki mga tao, pero mind you, ang tingin sa kanila ni Caleb, it lang. It. Naalala niyo yung sinasabi ng Psalm 91 verse 7? 1,000 may fall at our side, and 10,000 at our right hand, but it shall not come near us. So it's a matter of good perspective, ano? Anong tingin natin sa problema? Sila ba ay mga higante o mga it lang? So itong dalawang grupong ito, si Caleb especially, iba ang pananaw niya sa mga taong ito. It lang sila, pero sila, itong 10, nakikita niya, they are so strong. Actually, sabi nila, mga tipaklong lang nga tayo eh.
sa laki nila. Now, tingnan natin ang pagkakaiba pa. Sinabi ni Caleb at saka ni Joshua in chapter 14, verse 9. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Alam mo yung mga binanggit ko kanina, yung Amorites, Hittites, ito mga Alabangites na ito. Kung babalikan nyo kasaysayan, kinatatakutan, natatakot sila sa mga Israelita. Alam niyo tayo mga mananampalataya, marami tayong kinatatakutan. But the truth is, takot sa atin ang kalaban. Amen. So sila, ito nakakatawa, no? Kinatatakutan nila itong mga matatangkad, mga higanting ito, pero hindi nila alam, kinatatakutan sila. Alam niyo kung bakit? Ito ang paniniwala ni Joshua at saka ni Caleb. Sabi niya sa last part ng verse, their protection has departed from them. Wala na silang protection. Because the Lord is with us. Do not fear them. Alam niyo, may pangako ang Diyos sa atin. Hebrews 13, 5-6. For the Lord Himself said, I will never leave you nor forsake you. What can man do to you? Kung may mga problema po kayo, mayroong mga taong nagbabanta sa buhay ninyo, sabi ng talata, what can man do to you? For the Lord is with you. The Lord will never leave you nor forsake you. Wow! So tingnan natin ang pagkakaiba, no? Sabi ng mga tao sa kanila, pag nakita tayo ng mga higanting to, lalamunin tayo. Pero ang mindset ni Joshua at ni Caleb, they are our bread. Anong ginagawa sa tinapay? Chinichibog. So ang pananaw ni Joshua at ni Caleb, itong mga taong ito, tinapay lang sa atin. So ano po ang revelation sa atin? Pag nakakaroon tayo ng problema, yung problema, gamitin nating tinapay. Kainin natin para magsilbing lakas sa atin. Hindi tayo kakainin ng problema. Amen, church? Now, balikan natin sinabi ng 10 espiya. A land that devours its inhabitants. Sa Tagalog, pag nakita tayo ng mga taong ito, lalamunin nila tayo. Grabe, no? Parang nakikita na natin itong mga Hittites, itong mga binanggit nila, mga kumakain ng buhay na tao. Tayo po hindi. Kinakain natin ang problema. At ang problema po ay hindi magtatagumpay laban sa atin. So, magkaiba, itong dalawang grupo ito, magkaiba sila na nakikita. Itong si Joshua at si Caleb, they gave a good report kay Moses at sa kanilang mga kababayan. While itong second group, yung 10 spies, they gave a bad report to Moses and to the Israelites. Now, tingnan po natin ang susunod na mga nangyari. Once again, nagkaisa sila. In verse 27, balik po tayo sa chapter 13. Nung nakarating sila doon, magbalik sila kay Moses, once again, sabi nila, we went to the land where you sent us. Truly, it flows with milk and honey, and this is its fruit. So, nagkakaisa po sila dito. But, tingnan niyo po, mga kapatid, ibig sabihin lamang po nito, isang lugar yung pinuntahan nila. Pero, nagkakaiba tayo ng perspective. Amen? Depende sa mga pananaw natin. Naalala ko nung bata-bata pa po ang aking mga anak, sila po ay, alam ni Kuya Kiko to, yung kanilang lolo, yung daddy ko. Si Aves at saka si Aryan, mahiling magpabili ng donut yan . Yung magkapatid, tuwan-tuwa sa donut. Daddy, bili mo kaming donut. Yun ang tawag nila sa lolo nila. So tuwan-tuwa, lalo na si Aves, mahilig sa donut yan. Na-impluensya niya tuloy si Kuya Albert, nahilig na rin sa donut. Ngayon, ang pananaw ng aking mga anak, ang ganda sa donut, yung sa paligid niya, kasi di ba may butas, sa paligid niya may mga iba-ibang flavors doon. Yung daddy ko, ayaw naman siya ibili ng donut. Sabi ng daddy ko, wag yan, malulugi tayo dyan kasi ang laki ng butas. So it's a matter of perspective, no? Parang babalikan natin yung illustration, yung simple illustration. Pag nakakita kayo ng basong may kalahating tubig, ano nakikita nyo, yung tubig o yung kawalan ng tubig nito? Ako pasintabi ko Albert, no? Ako, totoo lang, natutuwa ako sa mga tao na, hindi ako talaga, ayoko namimintas ng mga walang buhok. Pero ako na-appreciate ko yung patilya nila. Di ba? Pangkaraniwan sa mga wala dito, ang ganda ng patilya. Kaya talagang pinagbubuti nila ang mga patilya nila . Nakikita ng karamihan yung kawalan. Hindi, totoo. Kasi tayo mga kompleto dito, walang masyadong patilya .
Sabi ko nga sa kanila, uy, grabe ang favor ninyo. You're regaining face. Isipin mo ang kanilang noo hanggang dito. Ang lalim, ano? Pagpapala yun. So most of the time, hindi natin nakikita yung kabutihan. So it's a matter of perspective. So dito, let's go back dito sa pinag-usapan natin. Isang lugar lang yung pinuntahan nila, pero bakit dalawa magkaibang report ang ibinibigay ni Joshua at saka ni Caleb at saka nitong 10 spies? Nakakalungkot. And then, itong ni-report ng 10 spies, nagbigay po ng kaguluhan sa kanilang mga kababayan. Amen, church? Bakit po kaya magkaiba sila ng sinasabi? Alam mo, dahil dito po ay meron silang unbelief sa Diyos. Pansinin mo yung mga taong laging negative. Ang problema, unbelief. Bakit meron silang unbelief? It's because hindi sila nakapakinig ng salita ng Panginoon. Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Kaya po napaka-importante you come to church because sa church po natin ginagawa yung pag-uusap ng mensahe ng Ebanghelyo. Kasi tayo po, let's face it, yung ating pang-araw-araw na buhay, from Monday till Sunday, Monday till Saturday, ang napapakinggan natin mensahe ng mundo. One time nga lang yung mensahe ng Ebanghelyo eh. Sobrang talo tayo doon. Isipin niyo po yon. At kagaya nito mga nakalipas sa 2 linggo, anong laman ng mga balita? Senado, Kongreso, passing RTC. Kailangan naman din natin alam yung mga bagay nito para pag-pray natin. Pero kapag kayo po bombarded with this news, ay talagang maapektuhan po kayo. Tapos wala pa kayo salita ng Panginoon. Anong mangyayari sa atin? Magagalit at magagalit po tayo. Bakit may mga taong ganito, kasasama, kasi sinungaling? Yun nga po, babalik tayo sa katotohanan. Kapag hindi po sila mananampalataya, hindi po sila born again, wala yung banal na spirito sa kanilang spirito, gagawa at gagawa po ng kasalanan yan. Hindi na po nakakagulat yan. At wag po kayo magugulat sa mga makasalanan kapag gumagawa ng kasalanan. It's but natural for them to commit sin. Bakit? Kasi nga po sila ay sinner. Para bang pag nagugulat kayo, bakit ito ganyan? Bakit ito ganon? Kaya nga po sinner po sila. And that's why we are telling people through our broadcast the good news of the gospel. Para hindi po talaga magbabago ang buhay nila pag wala silang pagtanggap ng isang tagapagligtas. Kayo po ba pag nakita kayo ng mga pusang meow, meow, meow. Ano yung song mo kanina kay Albert? Ayun, meow, 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 meow. Nagugulat ba kayo pag may mga pusa kayo narinig na nagmamyaw? Hindi, di ba? Kuya Kiko, nagugulat ka ba pag may nakikita kang sa tubig na lumalangoy na isda? Uy, yung galing naman lumangoy na isda. Hindi eh. Natural sa kanilang lumangoy. Nakakagulat ba? Nakakarinig kayo na Amerikanong mahusay mag-Ingles? Hindi, di po ba? Because it's but natural for them to do that. Amerikano sila eh. So kapag ang isang sinner ay nagkakasala, natural po yun. Pero kapag ang isang mananampalataya ay tumanggap sa Panginoon Hesukristo, mananampalataya nga eh, natural na sa kanyang gumagawa ng kabutihan. Amen. So, going back po dito sa ating pinag-uusapan, ang masakit dito, sabi nila, dahil meron silang unbelief, ito masakit, sabi ng mga kababayan nila, because of this bad report in Numbers chapter 14 verse 4, so they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Alam niyo po, ito mga kapatid ni Moises na ito, napakagaganda na ng ginawa ng Diyos sa kanila, and still, napakawala nilang utang na loob sa Diyos. Sila po ay pinalaya na from Egypt, napuntang Promised Land. Now, alam niyo po ba originally, yung kanilang pagtungo from Egypt to Promised Land ay 40 days lang. Pero dahil sa katigasan ng ulo, yung 40 days, naging 40 years. Tagal nun. 40 days, ang lapit lang nun. Actually, malapit lang naman talagang Egypt, from Egypt to Promised Land. Lapit lang nun eh. Pero it took them 40 long years. Why? Because of unbelief and disobedience. Pag meron pong unbelief, talagang hindi kayo susunod sa Diyos. So, bagaman nandun po sa harap ni Moises, ang sakit nito, nandun yung leader nila. Hanap na lang tayo na bagong mamumuno sa atin. At ang masakit dito,
meron silang slave mentality na pinahirapan sila sa Egypt and still, they've decided, balik na lang tayo ng Egypt. Tingnan niyo po nangyayari pag merong unbelief. Kapag hindi tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon, sisibol to, mapapagyaman itong unbelief na ito. Kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Now, then Caleb quieted the people before Moses. Sabi ng verse 30, chapter 13. And sabi niya, and let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. So ito po yung pinupush ni Caleb. And still nagagalit yung mga tao. Bakit? Majority sa kanila, they believed on the bad report. Sabi nila, hindi natin kakayanin yan, malalakas yan. Pero alam niyo kung bakit? Hindi nila binabalik-balikan yung kabutihang ginagawa sa kanila ng Diyos. Now, church, ano pong revelation po sa atin? Maybe you're facing different problems nowadays, challenges sa buhay ninyo. Alam niyo, yung pinakamaganda pong revelation dito. Why not, balik-balikan niyo po yung mga mababuting ginawa sa inyo ng Diyos? Let me ask you, pinabayaan na po ba kayo ng Diyos? Hindi po ba? Mali yung sagot na hindi pa. Hindi. Kasi pag sinabi mong hindi pa, expectant ka. Ay, ikaw ba yun? Akala ko si Bob eh. Hindi pala eh. Tulog eh. Hindi pala eh. Akala ko talaga si Bob nagsabi nun eh. Si Albert pala. Di ba? Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. And He will never leave us nor forsake us. Amen, church? Now, bakit po kaya iba ang takbo ng isipan ni Caleb at kakaiba rin po siya magsalita. Alam niyo ang sagot? Sabi ng verse 24 ng chapter 14 ng Numbers. But my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went and his descendants shall inherit it. Now, alam niyo bakit kakaiba si Caleb? Because he has a different spirit. Church, wag po kayo nagsasasama sa mga taong kakaiba spirito. Pag nararamdaman nyo na yung tao yan negative, medyo ingat-ingat tayo. Ang tawag sa mga yan, mga negastar. Doon tayo sa mga megastar, wag sa negastar. Ito yung mga taong walang nakikita mabuti sa buhay. Yung bang reklamo ng reklamo. Alam mo yun, pagising sa umaga, ang daming reklamo. Now, si Caleb, he has a different spirit. Kaya pala ganun ang takbo ng kanyang pag-iisip. Wow, sabi niya, ang kanya pong mindset, hindi, puntahan na natin kagad yan, atin yan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Alam mo yung salitang yung magpatumpik-tumpik. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras para sa atin yan. Now, bakit ganun ang takbo ng isip niya? Because he has a different spirit. Na kung kayo po hindi mananampalataya, pansinin nyo, ang hindi mananampalataya talaga, it's but natural for them. Wala silang puso for the Word of God. Para bang hindi nila makita yung mga revelation. Pero tayong, nasa atin po ang banal na Espiritu. Pansinin nyo, sobrang uhaw tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. Tuloy natin ang kwento. Exodus 3 verse 8. Ito po yung pangako sa kanila ng Diyos way, way back. Pero hindi po ito pinahawakan ng kanilang mga kababayan. Now, Hebrews 13:5 B to 6. Now, once again, sabi ko kanina sa inyo, pag may pinangako po ang Diyos sa atin, huwag nating kakaligtaan. Because sabi po ng mga talatang ito, for He Himself, or for God Himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Now, tingnan niyo po sa mga kasaysayang ito, sa mga nangyaring ito, kung kayo po ang nasa kalagayan ng mga Israelita, kaninong ulat ang papakinggan po ninyo? Yung ulat ng 10. Nasabi nila, delikado sa lugar na yan. Pag nakita tayo ng mga lahi ng mga higante dyan, lalamunin lang tayo nila. Or yung ulat ni Joshua at saka ni Caleb. Napakaganda ng lupaing yan ipinangako sa atin ng Diyos. Angkinin na natin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. So, kaninong ulat po ang inyong papakinggan? This is really important. Parang sa buhay po natin sa ngayon, alam nyo, God is giving us, every time, God is giving us choices. Kapag nahaharap po tayo sa mga problema, saan kayo laging pumupunta? Saan tayo laging pumupunta? Pangkaraniwan sa social media, di po ba? Or do we go back to the Word of God? Do we go back to the Word of Christ? Sino po dito may mga problema? I'm sure, lahat tayo may pinagdadaanan. Di po ba?
Pero, yung iba yung kaway ni Kuya Makoy. Sino dito may problema? Pero ang maganda po dito, meron tayong ulat na pwede nating pakinggan. Alam niyo, napaka-importante po na tayo po ay nakikinig ng tamang pag-uulat, tamang balita. Kasi pag mali po yung ating ipinasok sa ating mga kaluluwa, ang ating pong kaluluwa, it consists of three major parts. The mind, which is the main faculty of the soul. And then, pag nagpasok po tayo ng maling ulat, pansinin niyo yung kwento dito, naggalit yung mga tao. Pag ito po ay pinaniwalaan mo, pinapasok mo sa iyong isipan, magkakaroon po ng epekto sa iyong emotion. Kaya sila nagalit eh. And then, bababa po yan sa inyong kalooban. Kaya nag-decide sila, balik na lang tayo ng Egypt. Pumili tayo ng bagong leader. It's one way of telling them na ayaw na namin kay Moises. Pili tayong bagong leader, then let's go back to Egypt. Nakita niyo yung pagkakasunod-sunod? Tinanggap nila yung bad report, pumasok sa isip, which is once again, the main faculty of the soul, and then bumaba sa kanilang emotions. Nagalit sila. Pinadala ba tayo dito ng Diyos para mamatay lang sa ilang? Mamaya po, babasahin ko sa inyo yun. And then bumaba sa kanilang will, sa kanilang kalooban. Hindi, balik na lang tayo sa Egypt. Isipin niyo po, ang daming pagkakataon, if magkakaroon sila ng total rewind, sana makita nila kung paano sila niligtas ng Diyos from the Red Sea. Paano hinati ng Diyos ang Red Sea. Tila nakalimutan po nila yon. Alam niyo, marami po mga tao sa ngayon, and even marami mga believers, mga mananampalataya. Mabilis tayong natatakot sa problema. You know why? Because madali rin po tayong makalimot. Now, ano po magandang paalala sa kalimot? Ano nga yun? Anong pinag-usapan natin? Paalala, di ba? Now, saan tayo pinapaalalahanan? Yun po ang magandang lugar ng church. Dito po ipinapaalala sa atin ang kabutihan ng Diyos. Pangkaraniwan, we are so busy with so many things. Nakakaligtaan natin yung pinaka-importante sa lahat. Amen. Now, nakaligtaan po nila na kamakailan lamang sila iniligtas ng Diyos from the Red Sea. Nagbuka yung dagat, hindi lang nagbuka yung dagat, pinatag pa ng Diyos yung kanilang nilakaran at sila po'y nakatawid mula sa maninikil sa kanila, yung mga Egyptians. So, nakawala sila doon. Nakalimutan po nila, nung nagreklamo sila ng mapait na tubig, binigyan sila ng matamis na tubig ng Diyos. Nakalimutan po nila, nung sila po'y nagreklamo na wala tayong makain, pinadalan sila ng manna from heaven. Which is, according to the Bible, ito po ay the bread of the champions. Yung palang mana, sabi sa Bible, it's the bread of the champions. Pagkain ng mga nananagumpay o mananagumpay. Nakalimutan po nila yon. Ang dami pagkakataon na niligtas sila ng Diyos. Bakit? Kasi nakatingin po sila sa kanilang mga sarili. Every time na lagi po tayo nakatingin sa ating mga sarili, nakatingin tayo sa mga tao sa paligid natin, hindi nila nakita yung laki ng Diyos. Nakita nila yung laki ng mga tao. Nakikita nila yung laki ng mga problema. Nakaligtaan po nila na mas malaki po yung Diyos na nagligtas sa kanila. Yun po yung malaking kaibahan. Nung 10 espiya, nakatingin sila sa kanilang mga sarili. Nakatingin sila sa mga tao sa paligid nila at tinuring nilang sila po ay mga tipaklong lamang kumpara sa mga higanteng ito. Samantala si Joshua at si Caleb, nakita po nila, wala kami pakialam sa mga taong yan. Ang pakialam namin, merong Diyos na nangako sa amin at siya ay malaki at mas makapangyarihan sa lahat. Kaya ang sabi nila, puntahan na natin yan. At yung mga haharang sa atin, sila yung mga tinapay lang. Kakainin natin sila. Alam niyo po, sa nakalipas na mahigit 4 na taon, ang ating pong sambahan ay marami ng pinagdaanan ng mga tinapay. At kinain po natin. Kita niyo naman yung mga miyembro. Ang hihilig sa tinapay. Ano po ibig ko sabihin? Tayo po ipinalakas ng ating mga nakaraan. Amen? Tingnan niyo po yung paligid ninyo. Mukhang mahilig talaga sa tinapay, mga kapatid natin. At pinalakas tayo ng kasaysayan. Amen, church? Kaya nga po tayo narito eh. Kaya tayo nagpupuri sa Panginoon dahil binabalik-balikan natin ang kasaysayan. At nakatayo pa rin po tayo, hindi po dahil sa lakas natin, kundi dahil naniniwala tayo na merong isang Diyos na makapangyarihan sa atin. Yun po ang malaking kaibahan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, mga kapatid,
Kapag tayo po'y nahaharap sa mga bagay na ito, ano pong lesson natin? Huwag niyong tignan yung mga tao sa paligid ninyo. Huwag po tayo magbase sa buhay nila. Huwag tayo magbase. Bakit siya nagkasakit? Paano na ako? Siya nga doktor eh. Huwag niyo po isipin yun. Meron tayong Diyos na panghahawakan. You have to believe that God has a wonderful plan for your life. Yun po yung message natin last Sunday. Napakagandang pasimula ito para sa ni Kuya Ed, Birthday niya, ang gandang pasimula talaga. At tayo po, kada nagbe-birthday, magandang inaalala natin ang paalala sa atin ng Panginoon in Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans that I have for you. Alam niyo, pag binabasa ko po ito, isipin mo ang Diyos ang nangungusap sa'yo. As if lagyan mo ng pangalan, Lorna, for I know the plans I have for you. Wow, napaka-sweet. Diyos, tita ang nagsasalita. Or Mitch, for I know the plans that I have for you. Or kay Ate Sai, I know the plans that I have for you. Diyos ang nagsasabi. Laverna, I know the plans that I have for you. Isipin mo, Diyos ang nagsasabi. Now, ano pong plano niyo sa atin? Plans for well-being. So, ang mindset ng Diyos, ang kanyang diksyonaryo, He is not in the ministry of taking lives. Wala sa isipan niya ang pumatay. Ang pumapatay po ang kalaban. Kapag wala kayong relasyon sa Panginoong Jesus, anytime, pwede kayong bigyan ng sakit ng kalaban. Hindi kanya kayang saktan direkta, pero pag pinaniwalaan mo yung kanya kasinungalingan, doon ka masasaktan at unting-unting mamamatay. Amen. Now, titingnan natin, gaano ka makapangyarihan yung ating mga iniisip kasi nagsisimula ang lahat bago mo iusal ang salita, pupunta muna sa asal. Na kapag ito po yung nanatili sa asal at inyong binitawan, doon po nagkakaroon ng buhay. Is it true that death and life are in the power of the tongue? Now, tuloy natin ang pagbabasa ng magandang mensaheng ito. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for well-being and not for calamity. Why? In order to give you a future and a hope. Wow! So, ibig sabihin, bawat isa po sa atin may magandang plano sa inyo ang Diyos. Don't miss it. Ganda na plano ng Diyos para sa inyo. Pastor, ba't ganito buhay ko ngayon? Baka po lumilihis tayo sa plataforma ng Diyos. Alam niyo po, ang Diyos hindi po nagbibigay ng problema. Gusto kong pong i-emphasize po ito sa inyo. Hindi po galing sa Diyos ang problema. Hindi pwede magbigay ang Diyos nang wala siya. Now, dahil mahal ka ng Diyos, pwede niya pahintulutan yung tinatawag na discouragement. Nadi-discourage po tayo. Dahil hindi natin sinusunod yung plano. Sabi ng Panginoon, diretso ka lang. Kumakanan ka. Kumakaliwa ka. So, nadi-discourage po tayo. Bakit? Kasi hindi po tayo naka-align doon sa kanyang perfect will para sa atin. Now, kung tayo po maging sensitive at babalik-balikan natin ang kasaysayan sa buhay natin na kailanman napakaraming pagkakataon na tayo po niligtas ng Diyos, na paniwalaan po natin na maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Amen and amen. So, paano pasimula para lubusan po natin ma-maximize yung plano ng Diyos sa atin? Una sa lahat, ingatan natin daw yung ating mga sinasabi. Ako po, para sa akin din itong mensaheng ito. You have to be careful sa inyong mga binibitawang salita. Amen. Amen. Now, ito pong balikan natin itong 10 mga espiya. Uli po, itong ginawa nila, nagbigay sila ng masamang ulat sa kanilang mga kababayan at kay Moises. Numbers 13:32. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants. So, hindi po maganda ang kanilang mga binigay na salita. And then, ito epekto sa mga kababayan nila. Sabi ng Numbers 14, verses 1-4. So all the congregation lifted up their voices and cried. Isipin nyo, masamang epekto po nito, ha? Sila ay natakot at sila po ay nagalit. They lifted up their voices and the people wept that night. Grabe, no? Sobrang nalungkot sila. Alam mo, naisip ko lang, itong nangyayari sa bansang Pilipinas, and I pray na hindi po maapekto ng maraming tao. Alam mo ba yung nahuling religious leader ngayon? Ang sabi ng pulisya, tinagurian na po siyang pedophilia. Kasi as young as 12 years old, ginagamit po niya. Nakalungkot. At sabi ng pulis, na balitaan ko lang din,
na meron pa daw mga 50 mga kababaihan ang di pa nahuhuli. Isipin nyo, anak nyo yun nandoon. Ang hirap nun. At ang tawag dito ay blind obedience. Sumasama sila sa maling paniniwala nila. At sabi nung religious leader na ito, pag gumagamit daw siya ng babae, huwag kang mag-alala, intact pa rin ang virginity mo dahil ang Diyos ang may ginawa para sa'yo. Alam nyo, hindi ko alam kung anong klaseng lohika meron ng... Alam niyo, pag tinatakpan ng kalaban ng mata ng tao, talagang wala ng logic eh. Now, I believe marami pong mga Pilipino ang natisod na dito at maapektuhan lahat ng relihiyon, including us. Kasabi nila, tingnan nyo na, ang mga pastor, mukha lang pera. Kaya pati tayo apektado. Now, I pray na hindi po makaka-apekto to in the name of Jesus. Because of this bad report, marami pong hindi maliligtas dahil sa kanila. Like what happened doon sa panahon ni Moises. But I declare, gagamitin pong SGC para maituwid po yung mga maling paniniwalang ito. Amen. Amen. Now, going back po dito, sabi ng mga kababayan ni Moises, ang masamang epekto sa kanila. Church, listen na. Verse 2. And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt. Sana namatay na lang kami sa Ehipto. Grabe, epekto nito. And then, or if only we had died in this wilderness. Isipin nyo, ang ganda ng plano ng Diyos sa kanila. Dadalhin sila sa isang lugar, lupain, na nananagana, flowing with milk and honey. Pero anong isipan nila? Sana namatay na lang kami sa Ehipto. Hindi na lang kami niligtas ng Diyos. Or, if only we had died in the wilderness. Verse 3. Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword? Isipin niyo, mali nilang paniniwala. This is unbelief. Dinala kami ng Diyos dito, hindi para iligtas. Ito pa mindset nila. Kundi mamatay lang. Mga kapatid, buhay kayo ngayon, paniniwalaan niyo po ito because God has a wonderful plan for your life. Amen. Wala pong ninais ang Diyos na masama para sa inyo. Ginagamit po ng Diyos ang simbahan, ang iyong mga magulang, ang inyong mga kapamanampalataya. You have to believe it. Meron pong magandang plano ang Diyos sa inyo. Ngayon, ang mindset nila, hindi. Ang sama ng tingin nila sa Diyos. Tuloy natin pagbasa, that our wives and children should become victims. Would it be not better for us to return to Egypt? Isipin po, ang Ehipto po, inalipin sila. And still, they want to go back to Egypt. They still had this slave mentality. Isipin niyo po yun, no? Now, naniniwala po ba kayo, church, that God has a wonderful plan for your life? Amen. Now, you have to be expectant. Actually, yung buhay pa lang po natin ngayon, gift na yun mula sa Diyos. And you have to be grateful about it. Amen. Verse 4. So they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Ito na. Dito pala galing yun. O sige, mamili na lang tayo. Hindi effective sa atin si Moses para siya magdadala sa atin pabalik ng Egypt. So, once again, tandaan niyo po ito, sabi nila, sana namatay na lang tayo sa Egypt. Sana namatay na lang tayo sa ilang. Itong sinabi nila. And then, mga kapatid, verse 10 ng chapter 14 ng Numbers, nagyaya pa po sila na pagbabatuhin itong dalawang nag-ulat ng mabuting ulat. Sabi nila, magandang lupain. Kunin na natin. Pero anong sabi nila? And all the congregation said to stone them with stones. Now the glory of the Lord appeared in the tabernacle of meeting before all the children of Israel. Isipin mo, ang ganda ng nireport. Di ba tayo ngayon, nagre-report tayo ng mabuting balita na ebanghelyo, tayo pa binabash. Pero sa social media, pag nagsasalita ka ng mura, ito yung matataas ang views. Pag puro kabastusan, okay lang. Pero pag nagbibigay ka ng mensahe ng Panginoon, buti na lang, by the grace of God, mataas naman ang views ng ating mga programa. Biyaya ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon. Amen. Numbers 14:22-23. Because all these men who have seen my glory, ito na po ang bunga. Ito na ang consequences. And the signs which I did in Egypt and in the wilderness have put me to the test now these 10 times and have not heeded my voice. Verse 23. They certainly shall not see the land of which I swore to their fathers, nor shall any of those who rejected me see it. So sila pong hindi tinanggap ang pangako ng Diyos sa kanila. Ito po yung mga colleagues ni Joshua at ni Caleb.
hindi po nila makikita yung promised land. Sayang, ang lapit na. Sayang, church, no? Alam nyo, ito po yung isang magandang paalala. Gaya na sinabi ko kanina, hindi po kaya tayong saktan direkta ng kalaban. Pero pansinin niyo po, yung mga bagay na gusto natin mangyari, hindi nangyayari. Maybe, baka po nahahadlangan na ating mga sinasabi. So you have to be careful talaga sa ating mga sinasabi. Now, sabi ng Diyos sa kanyang lingkod na si Caleb, sabi niya, itong mga reklamador na ito hindi makakapasok, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inhabit it. Wow. So ibig sabihin, pati po yung mga salin lahi ni Caleb ay magbe-benefit din. Amen. So mga kapatid, church, yung mga sinasabi nyo sa ngayon, may kinalaman po ito sa inyong mga anak, sa mga anak ng inyong anak, at sa mga kaapu-apuhan po ninyo. Amen? Sabi ng Deuteronomy 19:30, yata kung hindi ako nagkakamali, I have given you choices to choose from between death, life, cursing, and blessing. Sabi ng Panginoon, choose life so you and your descendants may live. So pag tayo po pala ay pumili ng tama, hindi lang sa atin ng mabuting karanasan. Mararanasan yung ating mga descendants. Wow. Amen. Now, let's go back sa verse natin kanina. 1 Peter chapter 3, verse 10. Mga kapatid, malapit na tayo matapos. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Matthew 6, verse 31. Therefore, do not worry, saying, kulang to eh. Sa King James Version, therefore take no thought saying, yun po ibig sabihin nun. And then, Proverbs 8:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Now, balikan natin po yung sinabi nung mga kababayan ni Moises. Pinalikan na sila ng Diyos. Anong sabi ng mga kababayan ni Moises kanina? Sana pala namatay na lang tayo sa Ehipto. Sana pala namatay na lang tayo sa ilang. Sabi ng Numbers chapter 14, verses 28 to 32, nilagay ko sa Tagalog para mas feel natin. Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. So ibig sabihin, in-honor ng Panginoon yung ating mga sinasabi. Sabi ng Panginoon ito, mga kapatid, verse 29. Mamamatay kayo dito sa ilang. Sino may sabi ng, sana sa ilang na lang kami mamatay? Sino may sabi po nun? Ang Diyos ba o yung mga Abu Sayyaf? Walang Abu Sayyaf dito, mga kapatid, Sino nagsabi nun? Mga iyon. Sige, di ba? So, mamatay kayo dito sa ilang. Sa mga kabilang sa census sa makatuwid ay iyong mula sa 20 taon pataas. So, ligtas dito yung 19 years old pababa. Ang problema dito sa atin, ilan lang ang 19 pababa. So, ibig sabihin, yung 20 pataas, kinikilala na ng Diyos, may nakakapag-desisyon na yan Amen. Verse 30. Isa man ay wala makakarating sa lupaing ipinangako ko. Sino to mga to? Yung nagsabi na, sana sa Ehipto na lang kami mamatay. Sana sa ilang na lang kami namatay. Maliban kina Caleb na anak ni Jephunneh at Josue na anak ni Nun. Bakit? Kasi iba po yung spirit nila. Iba yung report na binigay nila. Positive. Life words. Atin ito, maganda tong lupain na to, flowing with milk and honey. 31. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Pero, buti na lang yung mga anak makakarating. So, yung mga colleagues ni Joshua at ni Caleb, hindi sila makakarating. Yung mga kasiidara nila, makakarating yung mga anak. Sila ang maninirahan doon. Ngunit, mamamatay kayo dito sa ilang. Kaya po, after nilang sinabi yun, nangamatay po sila. So, death and life are in the power of the tongue. Now, let's go back to our question. What God says about the power of your words. Say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. That's Numbers 14, verse 28. Now, mga kapatid, as we end, ito po ang sistema ng pananampalataya. Okay, ang pananampalataya po, as I have shared to you last Sunday, pag sinabi nating positive faith, that's faith sa Diyos.
Believing, having opinion that God is so good. Ang tawag po dyan ay pananampalataya. Okay? Believing that God will never leave you nor forsake you. That's faith. Now, kapag kayo po ay fearful, natatakot, because of unbelief, ang tawag din po dito ay faith. Kaninong faith? Faith kay Satan. Kapag kayo po ay natatakot, hindi naniniwala magandang kinabukasan mo, kaya kailangan pagpaguran ko yung buhay ko, ito makikipagsapalaran ako, dito, ang tawag po dito ay fear. And this is faith. Fear is faith in Satan, believing that he could whack you, destroy you, and kill you. Ang tawag po doon ay fear. So, pag kayo po ay punong-puno ng takot sa buhay, ibig sabihin nun, nananampalataya kayo sa kalaban ng Diyos. Pero kapag kayo po kagaya ni Caleb at saka ni Joshua, nagsasalita kayo ng mga positive words, life words, believing that God will never leave you nor forsake you. Now, ano pong point natin as we end? This is how faith operates. Sabi ng 2 Corinthians 4:13, and since we have the same spirit of faith, so ibig sabihin, parehas lang tayo. Kahit po yung mga kapatiran natin in the Old Testament. According to what it is written, they believed and therefore they spoke. Di ba? Kung anong pinaniwalaan nila, sinabi nila, and it happened to them. Sabi nila, sana mamatay na lang kami sa Egypt. Sana namatay na lang kami sa Egypto. O sana namatay na lang kami sa ilang. At sabi ng Diyos, since siningin nyo yan, mangyayari sa inyo. And it happened. Hindi po nakapasok ang mga kasikidaran nila, Joshua at saka ni Caleb. Ang nakapasok sa promised land ay yung kanilang mga anak. Hindi po good news yun. Now, sabi nung sumunod na talata, sumunod na nakasulat sa talatang ito, still with the verse 13. We, believers, we also believe and therefore speak. Now, kung kayo po ay punong-puno ng salita ng Panginoon at pinagyayaman po ng salita ng Panginoon ang inyong pananampalataya, pansinin nyo, anong lumalabas sa inyong bibig? Yun po ang mangyayari sa inyong mga buhay. Alam niyo po ang turing sa atin ng Panginoon, we are kings and priests. Ang mga kings po, hindi nagtatrabaho yan. Anong ginagawa ng mga hari? Di ba may kasabihan, pag sinabi ng hari, hindi nababali, nangyayari. Amen? At hari po tayo, di ba? Jesus is the King of Kings. Sino yung kings? Tayo yun. So tayo mga mananampalataya, lahat ng sinasabi natin, it will happen. Kasi yun ang pinapaniwalaan mo eh. Once again, balikan natin talatang ito. I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. Now, church, I want you to speak life to your family, to your career, sa inyong trabaho, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, and let's speak life for this church. Habang atin po isa-celebrate ang ating anniversary. Ito po'y paghahanda. And even po sa inyong mga trabaho, sa inyong mga office mates. Kung yung office mate na yan, nagsasalita ng masama laban sa inyo, huwag yung balikan ng masama. Speak life to that person. And that is grace. Amen? Now, kung meron kayong nararamdaman sa buhay ninyo, kayo po'y kinukulang. Now, ito po si Abram, from Abram, ginawa siyang Abraham. Alam mo yung ibig sabihin ng Abraham? Wala pa po silang anak dito ni Sarai. Si Sarai, from Sarai, ginawang Sarah. Pinalitan yung I ng Hesed, letter H. Dati Kapampangan po sila eh. Binigyan na sila ng H. Okay? Pag sinabing Hesed, it's a letter of grace. From Abraham, I should say, altitude, ginawa siyang Abraham, father of many nations. Sabi ng Diyos kay Sarah, from Sarai, naging Sarah, from bossing, chief, naging princess. Yun ang ibig sabihin po ng Sarai, boss. Chief, naging Sarah, naging princess. Now, sabi ng Diyos kay Sarah, tawagin mo asawa mo, hindi na Abram, but Abraham, father of many nations. Wala po sila ni isang anak dito. Ang tawag po dito ay pananampalataya. Siguro kung napapakinggan sila ng kanilang mga kapitbahay, sabi ng mga kapitbahay nila, parang may tuwapak tong si Sarah. Tinatawag yung asawa niya, father of many nations. Wala nga na isang anak. Now, what's the point?
Sa buhay po natin sa ngayon, meron kayong gustong makita, hindi nyo nakikita, speak those words. Pakiramdam mo, nalulungkot ka, Lord, I believe, yung kagalakan binigay mo na. Masaya ako. I've got this joy in my heart. Amen. Amen? Kaya nga tawag ko sa misis ko, joy eh. Amen? It's really important. Huwag na po tayo nagsasalita ng mga, lalo tigit, huwag po kayo nagmumura. Walang curse words. Hindi po salita na mananampalataya yan. Kung magsasalita kayo ng pangit, bite your tongue. Because, once again, pwede pakita natin, kuya Nat, yung solution. Tingnan niyo po ito, ha? Pakilagay natin doon. Say to them as I live, sabi ng Diyos. Just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. I-honor po ng Panginoon yan. So speak life to your situation, to your family, to your children, to your husband, to your ministry. Speak life. Speak life. Because God has a wonderful plan for your life. And that's why, ito nga po yung ating message for today. Ano yung message natin? Your words shape your world. Amen, church? So, salamat sa Panginoon. Tinuturuan tayo na mamuhay ng ganap at masaya. Are you blessed, church? Amen? Oo nga, Pastor, bless ako, pero tanggalin nyo na yung pero. Bless po kayo. Pwede po tayong tumayo. Salamatan natin ang Panginoon. Now, before we sing, gusto kong kausapin yung mga nanonood sa atin sa online. And kung meron po dito, wala pang relasyon sa Panginoon, hindi po ito, hindi ito sapilitan. Kung gusto po ninyo maranasan ng buhay na ganap at kasaya-saya, hindi po nyo mararanasan pag wala kayong relasyon sa Panginoon. And this is the truth. Mapapansin nyo po maraming tao, nagpaparehabilitate, pero babalik na naman sa masamang bisyo. Because pag wala pong banal na spirito sa inyo, babalik at babalik kayo sa kasalanan. Now, what the Lord is telling us in Romans chapter 10 verse 9, that if you confess with your mouth, even po yung mga nanonood sa atin online, mga kapatid, this is a wonderful opportunity for you na tanggapin ng Panginoon. Once again, sabi niya in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth, see, this is how faith operates, bibig pa rin eh. If you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. Kasimple. Kasimple. At kapag ginawa niyo po ito, the Holy Spirit will be indwelling your born-again spirit. At yung born-again spirit na yun ang magbabago sa iyo. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Mahirap yun. Kaya pansinin niyo po maraming tao na naging desperado. At pinipilit nilang baguhin ang buhay nila. Hindi niyo kakayanin yan. Ang banal na spirito mong kikilos. So, I would like to invite you to pray with me. Buksan po ninyo inyong mga labi. Kung gusto niyo lang tanggapin ng Panginoon, pero I would love to encourage you. Ang sarap po mabuhay sa piling ng Panginoon. Buksan ninyong mga labi, buksan ninyong mga puso, at pag tinanggap niyo ang Panginoon, tuturuan kayo ng banal na spirito, sabihin ang makabubuti sa inyo. Speak life. At ito po, this will shape your world. Amen. So I would like to invite you to pray this prayer with me. Sa mga kaibigan natin online and on-site, if you want to accept Jesus right now as your Lord and Savior, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, simula po sa oras na ito, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, winakasan mo na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Salamat, Ama. Inaangking ko po at tinatanggap ko ang iyong kaloob na kaligtasan. At maraming salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Amen. Church, kung ginawa niyo po yan, binuksan niyo ang iyong mga labi at binuksan ang iyong puso, kayo po ay mananampalataya na. The Holy Spirit now is indwelling your born-again spirit. At tuturuan po kayo ng banal na spirito mamuhay ng tama. Amen. Ayon sa kalooban ng Diyos. Now, church, before we pray,
tayo po muna ay umawit pasasalamat sa Panginoon. At bigyan po natin ng luwalhati ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus. Hari ng langit, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. papuri sa kataas-taasan, Sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. papuri sa aking tagapagligtas. O, purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, Hari ng buhay. Minsan pa. Papuri sa kataas-taasan, Papuri sa aking tagapagligtas. papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Alam niyo, church, napakabuti po ng Diyos. Akala natin before, the word salita lang yan eh. Pero it has power pala. Kaya po, I would like to invite you today, make a decision. Marahil po, kung nararamdaman po ninyo ang buhay ninyo ay tila hindi natin na ma-maximize sa plano ng Diyos. Because believing, sabi ng Jeremiah 29 verse 11, sabi niya, for I know the plans that I have for you. Plans for well-being and not for calamity. Pero bakit pakiramdam ninyo, nakikita ninyo, parang hindi ko nararanasan yung magandang plano sa akin ng Diyos. Mula po sa pinag-usapan natin, I believe malaking kinalaman po na ating mga dila. Speak life to your situation. Instead po tayong magreklamo, let's be grateful, let's be thankful. Pagising niyo pa lang sa umaga, Lord, thank you. Nakakahinga ako. Thank you, Lord, may trabaho ako. Hindi yung pagising natin, pambilang Lunes na naman, may trabaho na naman. Maganda yung salamat Panginoon. Susweldo na naman ako. Salamat Panginoon, makakapagbigay na naman ako sa mga nangangailangan. Salamat Panginoon, may pagkain ako, may tubig ba? Di ba? Ang dami dahilan para magpasalamat. So, turuan natin ating mga sarili. Balikan natin ang pagliligtas sa atin ng Diyos. Salamat Panginoon. Kahit ako po ay salamat, magpasalamat tayo sabay-sabay kay Kuya Ed. Salamat, may pagkain mamaya. Di ba? Salamat, kanina pagising ko ng umaga, salamat Lord, birthday ni Kuya Ed. Magdadala ng pagkain si Ate Maisa. Di ba? Damay-damay tayo. Di ba? Ang daming pagkakataon na tayo po'y pinagpapala. Last Sunday, sabi ko, nag-pray ako, Lord, nakita ko yung post ni Tita Lauren, birthday ni Bob. Nagpapasalamat ako, magpapakain sila. And it happened. Ewan ko kung masaya si Bob, pero nakita ko masaya naman. Masaya siya. Ang saya ng fellowship namin. Sayang, wala si Kimi. Masarap. Ang dami pinakain ni Kuya Bob mo. Nag-promise pa siya, magpapalitsyon siya. Di ba? Church, ang dami po pwedeng ipagpasalamat. Speak life to your situation. And maganda po tayo bilang magkakapatid nagsasama-sama. Kasi iisa pong espiritu natin. Kaya po, di ba? Kaya po naranasan ni Caleb, yung promise sa kanya ng Panginoon, siya po ay isa sa nakapasok sa promised land, flowing with milk and honey. Ito po ang buhay na mananampalataya. Sa atin po, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, it's flowing with milk and honey. All you have to do, bakit hindi ko nararamdaman, Pastor? Baka po kasi nakatingin kayo sa mga anak, nakatingin kayo sa mga Hittites, sa mga Amalekites. Tingnan po natin ang Diyos. Sa Kanya tayo tumingin. And He's a God who can provide all your needs bago natin hingin sa Panginoon. Why? Bottom line, because He is so in love with you. Mahal na mahal ka ng Diyos eh. Wala kang magagawa. Mahal ka ng Diyos. Kahit hindi ako kaibig-ibig, Pastor, wala kang magagawa. Ganun ang nature ng Panginoon. Napagmahal po siya. And He is so in love with you. Pwede bang yakapin natin ang sarili natin as if niyayakap tayo ng Panginoon? Sabihin mo, Lord, thank you. Mahal na mahal mo ako. Payakap kayo sa Panginoon. God is so in love with you. God loves you so much. And He wants the best for you. Amen. So church, sa biyaya ng Panginoon, isanay po natin buksan ating mga labi and let us speak life.
Speak life to your family, to your children, to your wife, to your husband, to your, even sa inyong mga office mates. Speak life. To your friends, to your church, speak life. Gaya nung ni-speak life ni Kuya Albert, Pastor, paparating na tayo sa malakihang church. Wala tayong nakikita malaking church, pero papunta na po tayo doon. Way back, 5 years ago, wala pong gamit ng SGC. Lahat po nanghihiram kami. That was 5 years ago. Balikan natin, 5 taon na po, halos na nakakalipas. Lahat po ng gamit dito, pag-aari na po natin. Amen. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? That's life. 5 taon pa lang po tayo, pero nananagana na tayo. Amen. Na-speak life for Kuya Ed. Lalo pang lalawig ang kanyang buhay. Amen. I speak life for Kuya Gio, for Attorney Noel. I speak life for Sean, for Kiko, kay Zenver, I speak life. Kay Mitch, even kay Mami, I speak life. Kay Bob, happy birthday lang. Baka magpakain na naman next Sunday. I speak life for Brother Joel. I speak life for all of you. Amen? Amen. So, pwede ba tayo manalangin na pagpasalamat sa Panginoon? Aba, we thank you so much. Dahil Panginoon, kayo po ang unang nagtuturo sa amin to speak life, believing that you want the best for us, Lord, because you love us so much. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Kasama na aming mga kapatiran online. Alam ko, Panginoon, maganda ang plano mo sa aming buhay, pero ang gumagawa ng paraan para hindi po ito maisa katuparan ay ang kalaban. Pero wala na po siyang kapangyarihan over us. Because Lord, tinuturuan mo kami at patuloy mo kami tinutulungan sa yaman na yung biyaya to speak life to our situation. Lord, we speak life sa aming mga asawa, sa aming mga wife, and even sa mga hubby na aming mga churchmates, sa aming mga anak, sa aming mga ministeryo, sa aming mga trabaho, sa aming mga kaibigan, and even, Lord, sa aming buhay. Speak life at kalusugan. Panginoon, anuman po mga sakit, mga virus and bacteria na nagkalat sa aming paligid, it will not come near us, Lord, because we speak life sa aming mga katawan, sa aming mga physical bodies. Lord, sino man po dito ang may mga kabigatan sa kanilang puso? Gaya ng sinabi mo, Lord, sa iyong salita, cast all your cares upon you because you care for us. Panginoon, lahat ng kabigatan po namin, ano man po yung mga bagay na nagbibigay sa amin ng takot, ng pangamba, ng kalungkutan, Lord, inahabilin namin at binibigay namin ang lahat na ito sa inyo, believing that you love us so much, that you care for us. Salamat, Panginoon, dahil ito po nagbibigay sa amin ng kagalakan. At Panginoon, sa pamagitan po ng mga patutuong ito, na kailanman hindi mo kami iniwan at pinabayaan man. Patuloy mo, Panginoon, pagyamanin na aming isipan ng mga katotohanan ito. Na marahil sa mga panahon kami po ay natatakot, nagugulumihanan, nalulumbay, nangangamba. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa iyong biyaya na balik-balikan ang iyong pagliligtas sa aming mga buhay. Gaya ni Joshua at ni Caleb. Lord, salamat sa mga katotohanan ito. At anuman po mga panalangin na aming mga kapatiran, ngayon pa lang ipinagpapasalamat po namin na ito po ibinigay mo na po ng katugunan. At salamat dahil sa Panginoon sa buhay na meron po ang bawat buhay na narito. Ito po ay magsisilbing patutuo at patunay sa mga tao sa paligid namin. Salamat, O Diyos, na patuloy mong pinagyayaman na aming mga buhay. At gagamitin niyo po ito para sa iyong kaluwalhatian at kapurihan. Purihin ka, O Diyos. Salamat din po dahil binigyan niyo na po ng tugon, ng panalangin na ang bawat isa sa aming sambahan. Salamat sa buhay na ito. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin ng pagpupuri at pagsamba sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng amen at amen. God bless you, church. See you next Sunday. Amen. Makakaupo na po tayo. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered
Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.